Hindi biro ang respeto sa Pilipinas. May mga dayuhang vloggers na nagkunwaring content creators, pero nauwi sa kaguluhan at deportasyon at kulungan dahil sa mga bastos at labag sa batas na ginawa nila. Ano ang kwento ng mga ito? At ano ang ginawa ng gobyerno? Sabay-sabay nating alamin dito sa YouTube channel ang Friendly Talk TV. Ngayong January 2026, tatlong foreign vloggers ang umani ng atensyon ng buong bansa. Hindi dahil sa maganda ang content, kundi dahil sa mga bastos at nakakasagasa nilang ginawa habang kumukuha ng content para sa kanilang mga channel. Ang mga otoridad ng Pilipinas ay hindi nag-atubiling aksyonan ang mga ito. Una, si Vitaly Shodrobetsky, isang Russian vlogger. Una sa listahan ay si Vitaly, isang Russian vlogger na kilala sa kanyang prank at controversial video. Siya ay 33 taong gulang at may milyong-milyong followers sa YouTube at iba pang social media platform. Ano ang ginawa niya? Nag-viral dahil sa mga prank at live stream na nanghaharas ng mga Pilipino sa Bonifacio Global City o kung tawagin ay BGC. May mga video kung saan inampon niya ang isang security guard at isang Pilipinang nakasuot ng face mask habang sumisigaw ng salitang bastos. Nagnakaw pa siya ng isang industrial fan at tinangkang kunin ang isang tricycle na nagresulta sa isang aksidente. Dahil sa mga ito, inaresto siya ng Bureau of Immigration at kalaunan ay pinalaya bago niya bunuin ang mahigit kumulang 1 taon na pagkakakulong. Matapos makapag-serve ng sentensya, ngunit hindi agad idineport. At ito lang, noong January 2026 ay opisyal na siyang dineport papunta sa Russia at isinama sa blacklist ng ating bansa. Ang aksyong ito ay malinaw na pagpapakita na ang Pilipinas ay hindi nagkatyaga sa mga dayuhang naglalabag sa kanyang batas at sa dignidad ng mga mamamayan. Sumunod, si Nikita Chebkov, 21 years old, isang Russian vlogger. Si Nikita, isang 21 years old na Russian national vlogger na inaresto ng Bureau of Immigration noong January 15 sa Quezon City. Ano ang controversial sa kanya? Nag-post siya ng mga video na nag-claim na balak niyang ikalat ang HIV habang nasa Pilipinas, na nagdudulot ng malawakang alarma at takot sa publiko. Ayon sa investigasyon, ito ay ginawa marahil para lamang mag-viral o maakuha ng viewers kaysa sa totoong intensyon. Matapos siyang arestuhin, siya ay nag-test. Siya ay nagpatunay na siya ay negatibo sa HIV. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kaso, dahil ang kanyang sinabing na mga pahayag ay nagdulot ng takot at kaguluhan sa publiko. Ang aksyon ni Nikita ay patuloy na inaayos ng mga otoridad at posibleng siya ay i-deport din pagkatapos ng mga legal na proseso. Ngunit habang ginagawa ito, siya ay nakapiit din sa piitan ng Bureau of Immigration bilang undesirable alien dahil sa mga pahayag at senyales na nag-overnight ng kaayusan at kapangyarihan sa publiko. Ang pangatlo at ang panghuli, si CM Rushipu, isang Estonian vlogger. Hindi ito nagtatapos sa 2 Russian vlogger. Kamakailan lamang, inaresto rin ng isang Estonian vlogger na si CM Rushipu
sa Dumaguete City. Dahil sa mga reklamo ng harassment at mga hindi angkop na remarks na ginawa niya para lamang maging video content. Ano ang ginawa niya? May mga videos na kung saan iniinsulto niya ang mga Pilipino at tinanong pa ang mga minor de edad na mga hindi angkop na tanong para sa kanyang content. Sa ilang records video, tinawag niya paminsan ang mga Pilipino na parang mga unggoy at hinihikayat ang mga kabatang lalaki na mag-vape. Mga kilos na hindi lamang bastos kundi delikado rin at walang respeto sa lokal na komunidad. Dahil sa pagkilos niya, ipinahayag ng lokal na otoridad na siya ay declared persona non grata at sumasailalim sa legal na proseso ng Bureau of Immigration kung saan siya nakapiit ngayon. Bakit yan malaking issue? Una, ang Pilipinas ay isang bansa na malugod na tumatanggap ng mga turista at content creator. Pero, hindi ibig sabihin noon ay pwede mo nang gawin ang kung ano ang gusto mo at bastusin ang mga mamamayan o lumabag sa batas. Sumunod, ang mga vloggers na ito ay hindi lamang bastos o hindi lamang basta-basta umiikot sa clickbait o sakit. May mga kilos na nagdulot ng pangamba, kaguluhan, at kawalan ng respeto sa mga lokal. Pangatlo, ang batas ng Pilipinas ay malinaw na may kapangyarihang itong parusahan ang mga dayuhang naglalabag sa batas, pang-immigration, pang-public order, at public health. Kaya ang mga inaresto at dineport ay hindi random, kundi resulta ng mga totoong paglabag sa batas at karapatang pantao. Ano sa tingin nyo ang tama? Tama ba ang naging aksyon ng gobyerno sa mga vloggers na ito? O dapat ba silang bigyan ng tinatawag na second chance? I-comment mo sa ibaba ang saloobin mo. At kung gusto mo ng balitang diretso, walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na. At i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong issue, mapalokal o international. Maraming salamat.